Pinag-aaralan ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang pambubuli ang dahilan ng pamamaril ng dalawang estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City, kundi isang nihilistic violent extremism, isang paniniwala na nanghihikayat ng karahasan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Iniimbestigahan ng Department of Justice ang anggulong na impluwensyahan ng online content na nanghihikayat ng karahasan at bilang ng bullying ang mga sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Katulad na lang ng nangyaring school shooting sa Estados Unidos noong 1999 na siyang nagpakilala ng nihilistic violent extremism. Di tulad ng tradisyonal na extremists na may impluwensya ng politika at relihiyon. Layon lang ng NVE ang maghasik ng gulo. Naniniwala naman ang isang cybersecurity analyst na dapat imbestigahan ng grupong kinabibilangan umano ng mga suspect na 764, isang extremist network na hinihikayat ang paggawa ng karahasan. Ang target nila, mga kabataan. Ito na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. Ano Yung yung 764? Ito yung isang movement, online movement kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturuan kung ano ang dapat gawin ng mga batang to. So ito yung pwedeng matrace natin eh. Meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to? Habang iniimbestigahan ito, sumang-ayon din si Samaniego sa suhestyon ng DICT na dapat isama sa curriculum ng mga estudyante ang internet safety. Naniniwala din ang presidente ng isang paaralan na dapat pag-aralan ang overcrowding sa mga eskwelahan. Na natin, are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung dalawang security guards na hindi na kayang i-supervise. Yung mga teachers, they're so busy with their lessons. Yung supervision aspect na napaka-importante po yan, nakakaligtaan. Bukod dito, dapat ding matutukan ang pagkakaroon ng CCTV, pati Child Protection Service, lalo na sa pampublikong paaralan kung saan mas marami ang mga estudyante. The government has to provide enough funds to ensure that the structures, the safety and security, the environment in the public school system, which comprise 90% of our young people are staying, mabigyan ng priority po. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.